huminto ka. Itigil mo ang anumang ginagawa mo ngayon. Ang sasabihin ko ay hindi para sa lahat ng nakikinig, para ito sa iyo. May nangyari sa iyo kaninang umaga at baka wala ka pang salita para doon. Pero may isang bagay sa loob mo ang bahagyang gumalaw, bahagyang bumukas, bahagyang natahimik sa paraang hindi mo maipaliwanag. Naroon ka pa rin sa mga gawain mo, naroon ka pa rin sa mukha mo, sa mga salita mo, sa pagkilos mo, pero sa loob mo may nagbago na. At iyon ang dahilan kung bakit ka nakarating dito. Hindi ka napadpad, hindi ka basta nag-scroll lang at nandito ngayon. May pagtingin na nagdala sa iyo rito. May pagtawag na sumunod sa iyo hanggang sa sandaling ito at may isang katotohanang kailangang marinig mo bago magtakip ang araw na ito sa iyong dibdib. Manatili ka sa akin. Bago matapos ito, makikilala mo kung bakit paulit-ulit na bumabalik sa iyo ang ilang mga palatandaan na akala mo ay walang ibig sabihin. Maiintindihan mo ang iisang pattern na matagal nang pumipigil sa hinihiling ng puso mo. At maririnig mo ang isang pananalitang hindi ko sasabihin ng marahan lamang, kundi ilalagay ko mismo sa ibabaw ng buhay mo na para bang tinatakan na ito ng langit. Sasabihin ko rin sa iyo kung bakit ang mensaheng ito ay hindi dumating sa maling oras, ni sa maling araw, ni sa maling sandali. Dumating ito sa oras na handa ka nang marinig ang isang bagay na matagal mo nang nilalakad, ngunit hindi pa lubos na nauunawaan. Dumating ito sa gabi ng iyong pagod, sa tahimik na puwang ng iyong tanong, sa lugar kung saan wala ng ingay na maaring makipagtalo sa iyong puso. Parang ipinadala ito sa iyo ng may patunay, na para bang may nakaalam kung saan eksakto ka dapat kausapin. May mga araw na ikaw ay mas tahimik kaysa sa nakikita ng ibang tao. May mga araw na ikaw ay kumikilos ng maayos sa labas, ngunit sa loob ay para kang may dinadalang bigat na walang pangalan. Ikaw ang taong patuloy na nagdadala ng responsibilidad, patuloy na umaasang may magbubukas, ngunit sa loob mo may isang bahagi na pagod na sa paghihintay at pagod na ring magpanggap na hindi ito masakit. At ang mas mabigat pa roon, wala halos nakakakita. Maaaring napapaligiran ka ng mga tao, ngunit hindi nila naririnig ang lahat ng tahimik mong dasal. Maaaring kinakausap ka nila, pero hindi nila alam kung gaano kadalas kang napapahinto sa gitna ng araw dahil biglang sumisikip ang dibdib mo sa tanong na hindi mo maibulalas. Naroon ang pagnanais mong may magsabi sa iyo na hindi ka nawala, hindi ka napabayaan, hindi ka bumitaw ng walang saysay. Kaya kung minsan pakiramdam mo ay may hinahanap ka, pero hindi mo maituturo kung ano iyon, hindi ito simpleng kalungkutan, hindi ito simpleng pagkapagod, ito ang panloob na pakiramdam na may isang mahalagang bagay sa buhay mo na dapat sana'y lumalapit na, pero tila laging may ilang hakbang na pagitan sa iyo at doon. At kapag gabi na, mas malinaw itong nararamdaman dahil sa katahimikan lumalabas ang mga tanong na hindi mo mapakinggan kapag maingay ang araw. Minsan, iniisip mo kung ikaw ba ang may mali. Minsan, iniisip mo kung may kulang ba sa iyo, kung may hindi ka ba ginagawa ng tama, kung may dapat ka bang baguhin para maging karapat-dapat sa kapayapaan na matagal mo nang hinihingi. Ngunit hindi ganoon ang sinasabi ng mga palatandaan na pumapalibot sa iyo. Ang sinasabi nila ay may malalim na nangyayari at hindi ito para takutin ka. Ito ay para gisingin ka. Kapag paulit-ulit mong nakita ang parehong oras, ang parehong bilang, ang parehong saglit na parang may tumatawag sa atensyon mo, hindi iyon basta pagkakasabay lamang. Kapag may pagkakataong biglang bumibigat ang dibdib mo nang walang malinaw na dahilan, kapag may isang panaginip na nag-iiwan sa iyo ng pakiramdam na may mensaheng hindi pa buo, kapag may isang alaala na biglang umuulit sa isip mo na para bang ayaw kang iwan, hindi ka basta ginugulo ng hangin. May pinapansin ang loob mo at napapansin mo rin na may ilang usapan na dati ay mabigat pero ngayon ay parang wala ng buhay.
May ilang pangako na dati nagpatibok ng iyong puso, pero ngayon ay nakabitin na lamang sa hangin. May ilang sitwasyon na dati sinikap mong ikintal sa sarili mo, pero ngayon ay halatang hindi nakasya sa iyo. Hindi dahil tumigas ka, kundi dahil lumipat na ang loob mo sa ibang antas ng pagkaunawa. Maging ang mga sandaling bigla kang tumitingin sa orasan o sa isang karatula o sa isang pahina at may kakaibang pagtalbog sa iyong kalooban, ay hindi basta ingay ng isip. Minsan ito ang paraan ng paalala sa iyo na hindi ka nawawala sa paningin ng Diyos kahit pakiramdam mo ay nakasabit ka lang sa pagitan ng kahapon at ng bukas. Ang mga palatandaan ay hindi parusa. Hindi sila babala ng kapahamakan. Kadalasan sila ang tahimik na pagpukaw sa iyo na may isang bagay na buhay pa rin sa loob mo. Kaya kung nakaramdam ka ng kakaibang paghinto habang pinakikinggan mo ito, kung may bahagi sa iyo na biglang nagtanong, bakit parang tungkol sa akin ito? Huwag mong baliwalain. Huminto ka sandali, hayaang lumubog ito sa bahaging matagal ng pagod sa pagdadala ng lahat mag-isa. Minsan, ang pinakatahimik na pagtugon ang siyang pinakamatapat. Kung isa man lamang sa mga ito ang tumama sa iyo, kung kahit isa sa mga sandaling iyon ay parang tumama sa mismong sentro ng iyong dibdib, i-type mo ang bilang na 888 sa mga komento. Ang mga daliring nagtatype ng bilang na iyon ay parang maliit na pagsang-ayon ng iyong espiritu. Ito ang pinakasimpleng oo, ngunit totoo ito. I-type mo ang 888, saka bumalik ka agad sa akin. Dahil hindi lang ito tungkol sa mga palatandaan, may mas malalim pa sa ilalim ng mga ito. May isang pattern na matagal nang gumuguhit sa mga araw mo, at kapag nakita mo yon, mauunawaan mo kung bakit paulit-ulit na parang may hangganan ang mga bagay na inaasahan mo. Sa ilalim ng mga palatandaang iyon ay iisang ugali ng paglalakad sa buhay na matagal nang nakaukit sa iyo. Parang palaging nasa gilid ka ng isang pinto, pero hindi mo lubos na mabuksan dahil may bahagi sa iyo na sanay nang maghintay sa labas. Parang marunong kang magtiis, marunong kang magtuloy, marunong kang magdala, ngunit may isang tahimik na paniniwala sa loob mo na nagsasabing kailangan mo munang patunayan ang sarili mo bago ka tuluyang makapasok. At doon nagsisimula ang paulit-ulit na ikot. Kapag may magandang bagay na malapit ng mangyari, may dati ng ugali sa loob mo na nagbubulong na maghintay ka pa, magtrabaho ka pa, maging mas maayos ka pa, maging mas karapat-dapat ka pa. Kapag may pinto ng bahagyang bumukas, ikaw mismo ang napapahinto dahil natutunan mong huwag munang umasa ng buong buo. Kapag may kabutihang lumalapit, may bahagi sa iyo ang agad na nagbabantay, na para bang sanay nang mawala ang mga bagay na halos mahawakan na. Hindi ito dahil mahina ka. Hindi rin ito dahil kulang ka. Ito ay isang pagkakaugat na matagal nang nabuo at paulit-ulit nitong binubuo sa iyo ang pakiramdam na ang pagdating ng biyaya ay laging dapat samahan ng kaba. Kaya kahit may pag-asang dumampi sa iyo, parang hindi mo ito kayang salubungin ng buo. May hiwaga ng pagtitimpi na naging normal sa iyo, hanggang sa akala mo ay iyon na ang katotohanan ng buhay. Ngunit hindi iyon ang katotohanan mo. Iyon ay isang paraan lamang ng pagprotekta na minsang naging kailangan at ngayon ay masyado nang makitid para sa taong nagiging ikaw. May mga mekanismong nagligtas sa iyo noon, pero ngayon ay nagsisilbi na silang pader na pumipigil sa liwanag na dapat ay dumadaloy na. Kaya nararamdaman mo ang pagod na hindi maipaliwanag. Hindi lang dahil sa mga bagay na nangyari, kundi dahil sa paraan ng iyong puso na matagal nang nagbabantay kahit wala namang kaaway sa harap mo. At ang tahimik na kapalit nito ay mabigat. Napapagod kang ipaliwanag ang sarili mo, napapagod kang umasa ng paunti-unti, napapagod kang magpakitang matatag habang ang loob mo ay gustong lamang masabihan na maaari ka ring mahulog sa kapayapaan. May mga pagkakataong ang pinakamalakas na anyo ng pagod ay hindi ang pagkapahina ng katawan,
kundi ang matagal na pananatili sa isang panloob na postura na hindi ka na pinapayagang huminga ng maluwag. Ngunit may mas malalim pa sa pattern na ito. At para makita iyon, kailangan mong isipin ang sarili mo na para kang isang lumang hardin sa likod ng isang bahay na matagal nang may pinto, ngunit matagal ding hindi nabubuksan. Ang lupa ay naroon pa rin. Ang mga ugat ay naroon pa rin. Ang bakod ay naroon pa rin. Pero may isang bahagi ng hardin na natabunan ng alikabok ng panahon at may ilang tanim na hindi namatay, hindi rin tuluyang namulaklak, kundi nanahimik lamang sa ilalim ng anino ng matagal na pagkukulong. Isipin mo ang hardin na iyon. Noong una, hindi naman siya sira. May ilaw doon minsan, may tumutubong buhay, may mga araw na ang hangin ay malaya at ang mga dahon ay gumagalaw ng walang takot. Pero sa paglipas ng panahon, may isinara, may pinrotektahan, may nilagyan ng kandado ang isang pinto para sa katahimikan, para sa kaligtasan, para sa pag-iwas sa sakit. At dahil doon, ang ilang bahagi ng hardin ay hindi namatay. Binabawasan lamang nito ang tinig ng sarili niyang buhay. Ganito rin ang nangyari sa loob mo. May bahagi sa iyo na natutong huwag lumawak ng labis. Natutong huwag masyadong magtiwala. Natutong hindi masyadong tumugtog ng malakas. Natutong panatilihing maayos ang mga dahon habang ang ugat ay unti-unting nananaginip sa ilalim ng lupa. At sa mata ng iba, mukhang tahimik ka lang, mukhang simple ang iyong daloy, mukhang hindi naman ganoon kabigat. Pero sa ilalim ng lahat, may matagal ng pagnanais na bumalik sa liwanag ang mga dating dinikita ng dilim. Maaaring may mga taong nagsabi sa iyo, direkta man o hindi, na mas mabuti ang manahimik kaysa masaktan. Maaaring natutunan mong ang pagiging maingat ay isang anyo ng karunungan. Maaaring ang pag-atras ay naging kasing normal ng paghinga. Kaya ngayon, kapag may pagkakataong dapat kang sumulong, may lumang pintuan pa rin sa loob mo na nagsasabing mas ligtas ang manatili sa gilid. Ngunit ang pintuang iyon ay hindi ikaw. Ito ay isang matandang bantay lamang na hindi na nakakaunawa sa bagong panahon ng iyong pag-usbong. At ngayon, habang nakikinig ka, may tila marahang hangin na dumadaan sa hardin na iyon. Hindi ito maingay, hindi ito marahas, hindi ito naninira. Ito ay dumarating tulad ng umagang unti-unting pumapasok sa pagitan ng mga sanga. Ang ilang dahon ay nagigising. Ang ilang ugat ay muling nakakaramdam ng init. Ang ilang bahagi na matagal nang namanhid ay nagsisimulang maalala na buhay pa pala sila. Kung ang hardin na iyon ay parang tumama sa iyong dibdib, kung nakita mo ang sarili mong may pinto na matagal nang nakasara, kung may lumang bahagi sa iyo ang biglang humigpit, at saka bahagyang lumuwag, itype mo ang mga salitang "Ako ay handa" sa mga komento. Hayaan mong ang pagkilala ay manahan sa mismong lugar na tinamaan nito. I-type mo ito, saka bumalik ka agad sa akin. Dahil ang pinto ay nagsisimula ng bumukas. At kapag iyon ang nangyari, may kakaibang pakiramdam na babalik sa iyo. Hindi ka na kailangang manatili sa gilid ng sarili mong buhay. Hindi ka ipinanganak para maghintay sa labas ng hardin habang ang buhay mo ay dumaraan sa likod ng bakod. Hindi ka ipinanganak para laging bantayan ang pinto na para bang hindi ka karapat-dapat pumasok. Ang tunay mong daan ay hindi pagpilit, hindi pagkukubli, hindi pagod na pagpapatunay. Ang tunay mong daan ay pag-uwi, pagbalik sa loob. Pagpayag na ang nabubuhay sa iyo ay muling tanggapin ang sarili nitong liwanag. Hindi mo kailangang likhain ang pagiging mahalaga mo. Hindi mo kailangang gumuhit ng bagong pangalan para lamang maging karapat-dapat sa tinatawag mong biyaya. Ang kailangan mo ay alisin ang kamay na laging nakahawak sa iyong sariling pinto. Ang kailangan mo ay makita na ang hardin ay hindi kailanman nawala. Natabunan lang, naghintay lang.
At sa bawat sandaling pinakikinggan mo ang mga salitang ito, may bahaging sa iyo ang muling natututong sumagot sa liwanag. May isang paraan ng paglapit na hindi mo dapat pilitin at hindi mo rin dapat katakutan. Sa halip na pagdikit sa takot, simulan mong alagaan ang naririnig mong maliliit na paggalaw sa loob mo. Kapag may munting panawagan sa pagdarasal, huwag mo itong ipagpaliban na parang wala lang. Kapag may pagkakataong magpahinga, huwag mo itong ituring na luho. Kapag may pagkakataong pumayag na hindi mo kailangang malaman ang lahat ngayon, tanggapin mo iyon bilang pintong bukas, hindi bilang pagkabigo. Tingnan mo ang hardin at huwag mong husgahan ang mga bahagi nitong matagal na natuyo. Ang ilang sanga ay hindi namatay, sila ay naghihintay lamang ng tamang hangin. Ang ilang ugat ay hindi nawala, sila ay nagtitipon lamang ng lakas sa ilalim ng lupa. Ang ilang bulaklak ay hindi na mamumulaklak, sila ay naghihintay ng pag-alis ng anino. At ikaw, sa pinakabuod mo, ay hindi kailanman naging ubos. Ikaw ay isang lupang may kakayahang muling maglabas ng buhay. Kaya ang pag-aalaga sa sarili mo ngayon ay hindi isang proyekto ng pagwawasto. Ito ay isang ritual ng pagbabalik. Kapag naramdaman mong lumalayo ka sa sarili mo, bumalik ka sa katahimikan. Kapag naramdaman mong bumabalik ang lumang bantay, huwag mo siyang awayin. Kilalanin mo lang siya at sabihing sapat na, natutunan ko na, maaari na akong pumasok. Kapag naramdaman mong ang puso mo ay muling sumusubok magtago, paalalahanan mo itong hindi ka na parehong tao na kailangang mabuhay sa ilalim ng luma nitong takot. At dito mo makikita ang isa pang himala. Ang liwanag ay hindi pumipilit sa hardin. Dumadating ito, nananatili ito, at unti-unti nitong pinapaalalahanan ang lupa kung sino ito. Ganito rin ang nangyayari sa iyo. Hindi ka kinakailangang durugin upang mabago. Hindi ka kinakailangang sirain upang maging tunay. Ang kailangan mo lamang ay payagan ang katotohanang matagal nang naghihintay na sabihin sa iyo ang pangalan mo. Kung ang larawan ng hardin na muling humihinga ay parang nagsil sa isang bagay sa loob mo, kung ang pinto, ang lupa at ang liwanag ay parang umabot sa lugar na hindi mo maipaliwanag, i-type mo ang mga salitang nakikita ko ito sa mga komento. Hayaan mong ang pagkilala ay maging selyo sa mismong naroon lamang ngayon. I-type mo ito, saka bumalik ka agad sa akin. May dahilan kung bakit ang pagbalik ay mas malalim kaysa sa simpleng pagsulong. Dahil minsan, ang hinahanap mo ay hindi bagong pinto, kundi ang pag-alalang may tahanan ka pala sa loob na hindi kailanman nawala. Kapag nakita mo ito, hindi mo na kailangang magmadali para patunayan ang sarili mo. Magagawa mo ng lumakad bilang taong hindi na nangungupahan sa sariling buhay. Yun ang ibig sabihin ng pagbabalik. Hindi ito pag-urong, hindi ito pagsuko. Ito ay ang tahimik na pag-aangkin sa bagay na matagal nang sa iyo, ngunit ilang sandali mong nakalimutan. Hindi mo kailangang habulin ang lahat. Hindi mo kailangang maubos para lang maramdaman mong tama ang iyong paglapit. Minsan, ang pinaka-espiritual na paggalaw ay ang pagtigil sa pagtakbo at pagpayag na ang biyaya ang pumunta sa iyo. Kaya kapag sinasabi kong bumalik ka, ang tinutukoy ko ay ang pagbabalik sa isang ritmo na hindi nakabatay sa takot. Bumalik ka sa paghinga ng hindi nangangamba. Bumalik ka sa dasal na hindi kailangang pabulong dahil sa hiya. Bumalik ka sa mga simpleng tanda na dati mong binaliwala dahil masyado kang sanay sa kabigatan. Bumalik ka sa paggalang sa iyong mga nararamdaman dahil sila rin ay mga mensahero, hindi mga kalaban. Hindi mo kailangang magtayo ng sarili mong halaga mula sa wala. Hindi mo kailangang mag-ukit ng kabuluhan gamit ang pagod na mga kamay. Ang kailangan mo ay magpaalab muli ng loob na tumanggap. Sa sandaling tanggapin mo na hindi ka laging kailangang magpaliwanag, may bigat na mahuhulog. Sa sandaling tanggapin mo na ang pagkaantala ay hindi katumbas ng pagtanggi, may kagaanang papasok.
Sa sandaling tanggapin mo na ang katahimikan ay maaaring isang tagpuan, may pinto na mabubuksan sa loob mo. At doon nagsisimulang maging malinaw ang iyong susunod na hakbang. Hindi malaki, hindi maingay, hindi kailangang ipagmalaki. Maaaring ito ay isang umagang mas mahinahon ang pagbangon mo. Maaaring ito ay isang panalangin na hindi mo na kinailangang pilitin. Maaaring ito ay isang desisyong hindi mo na ipagpapaliban. Ang mahalaga ay hindi ang laki ng hakbang, kundi ang katotohanang hindi ka na gumagalaw mula sa sugat, kundi mula sa pag-alala kung sino ka. Kaya alagaan mo ang binuksan sa iyo ngayon. Huwag mo itong biglaang takpan muli. Huwag mo itong husgahan kapag naramdaman mong mas sensitibo ka kaysa dati. Ang binuksang lupa ay mas marunong tumanggap ng ulan. Ang binuksang pinto ay mas marunong magbigay ng daan. At ang pusong minsang natutong magtago ay mas marunong nang matutong umuwi. Kung may isang sandaling ito ay parang salamin sa iyo, ipikit mo ang mga mata mo ng ilang saglit at hayaan mong dumampi ang simple at tahimik na pagpayag na iyon. Kung may isang lugar sa loob mo na gustong magsabi ng oo, ngunit hindi pa sanay magsalita, hayaan mo munang manatili doon. Minsan sapat na ang pananatili, minsan sapat na ang hindi pagtakas. Kung may isang bahagi ng mensaheng ito na nagpatunay sa alam na ng iyong espiritu, hayaan mong ang pag-like mo ay maging amen na walang mga salita. Hindi bilang-bilang, bilang pagsang-ayon na ang tinawag dito ay tinawag ng tama. Huminga ka, sandali. Hayaan mong tumahimik ang lahat ng kailangang tumahimik. Ang puso mo ay hindi nagmamadali kapag ang katotohanan ay dumarating ng banayad. May isang tao sa buhay mo na biglang pumasok sa isip mo habang pinakikinggan mo ito. Isang taong tahimik sa paraang hindi agad napapansin. Isang taong pagod na ngunit patuloy pa ring lumalaban. Isang taong matagal nang naghihintay ng kapayapaan pero sanay nang kumilos na parang ayos lang ang lahat. Kung may mukha kang nakita, huwag mong ipagkibit balikat yon, ipadala mo ito sa kanila. Hindi mo ito ipapadala bilang rekomendasyon. Ipapadala mo ito bilang pag-abot, bilang pagdalaw, bilang pagdadala ng mensaheng dumating sa iyo ng may oras na nakalaan. Kung may taong iyon ay lumitaw sa isip mo ngayon, maaring iyon ang dahilan kung bakit ka naririto hindi lang para sa sarili mo, kundi para sa isang buhay na kailangang makarinig din. At bago ito magsara, sabihin mo sa loob mo ang pananalitang ito na parang selyo sa buong sandaling ito. Ako ang pinili. Hindi bilang hiling, hindi bilang pag-asam, bilang pagpapatunay. Dahan-dahan mo itong hayaang manahan sa iyo. Hayaan mong ang iyong mga daliri at ang iyong espiritu ay magkasundo sa parehong katotohanan. Nagsisimula ka ng umuwi sa sarili mong pangalan. Nagsisimula ka ng bumitiw sa lumang bantay na matagal nang nagbabantay sa pintuan mo. Nagsisimula ka ng tanggapin ang liwanag na hindi mo kailangang paghirapan bago tanggapin. Nagsisimula ka ng makita na ang iyong tahimik na oo ay may bigat sa langit. Naway magkaroon ka ng kapayapaan na hindi mo kailangang ipaglaban. Naway magkaroon ka ng paghinga na hindi mo kailangang itago. Naway magkaroon ka ng tapang na hindi maingay, ngunit matatag at totoo. Naway may dumaloy na liwanag sa mga sulok ng puso mo na matagal nang nakikinig ng tahimik. Naway maramdaman mo na ang mga pangako ay hindi nakaligtaan sa iyo. Gumagalaw lamang ang mga ito sa takdang oras. Naway may maibsan sa bigat na hindi mo na kailangang dalhin ng mag-isa. Naway may bumalik sa iyo na tila matagal nang nawalay, ngunit hindi talaga nawala. Naway ang tahanan sa loob mo ay maging mas maluwag kaysa sa dati, mas malambot kaysa sa takot, mas malinaw kaysa sa pag-aalinlangan. Naway makita mo ang sarili mong pumasok ng hindi yumuyuko sa lumang hiya. Ngayon, sa iba't ibang panig ng mundo, may mga pusong tahimik na tumutugon sa parehong tinig. May mga taong nakikinig habang nag-iisa sa kanilang kwarto.
May mga taong nakikinig habang may luha sa gilid ng mata. May mga taong nakikinig habang nagtatrabaho at pilit na itinatago ang bigat sa dibdib. Iisa ang galaw ng biyaya sa kanila ngayon. Iisa ang mahinang pag-ikot ng liwanag na dumadampi sa mga nakabukas na puso. At ikaw, kasama nila, ay hindi nalalayo sa pinagmumulan ng lahat ng ito. Nakasama ka sa isang sandaling hindi karaniwan ngunit totoo. Nakasama ka sa isang pagtawag na hindi maingay ngunit malalim. Nakasama ka sa isang pag-uwi na nagsisimula ngayon at magpapatuloy kahit matapos ang mga salitang ito. Hindi ka nag-iisa sa sandaling ito. Hindi ka pinabayaan. Hindi ka nakaligtaan. Nakatatak na ito. Huminto ka. Itigil mo ang anumang ginagawa mo ngayon. Ang sasabihin ko ay hindi para sa lahat ng nakikinig, para ito sa iyo. May bigat kang matagal ng dala na hindi nakikita ng mga taong nasa paligid mo. Maaari kang ngumiti, magpatuloy, sumagot ng maayos, at gawin ang dapat gawin, ngunit sa loob mo may isang bahagi na tahimik na humihinga ng mabigat na para bang matagal nang hindi na pagbigyan ng pahinga. Hindi ito simpleng pagod. Ito ang uri ng pagod na nagiging katahimikan. At ang katahimikang iyon ang nakasanayan mong dalhin habang walang nakakaalam kung gaano kabigat ito sa loob. At ang totoo, minsan hindi mo na alam kung ano pa ang hihilingin. Hindi dahil wala kang pangarap, kundi dahil napagod ka ng umaasa ng buong puso at pagkatapos ay kailangang umayos muli na parang walang nangyari. Kaya may mga araw na nagiging maingat ka na sa pag-asa, maingat sa pangamba, maingat sa paglapit, maingat pati sa mga pangakong minsang nagbigay sa iyo ng liwanag. Pero kahit sa pag-iingat na yon, may bahagi sa iyo na hindi pa rin tumitigil sa pagtitig sa pinto. Na kaya makinig ka ng mabuti. Bago matapos ito, mauunawaan mo kung bakit may ilang palatandaan na paulit-ulit na sumusunod sa iyo. Mauunawaan mo ang isang pattern na matagal nang humahawak sa paraan ng iyong pagtanggap, pag-urong at paglalakad. At maririnig mo ang isang pananalitang hindi lang daraan sa tainga mo, kundi aabot sa lugar sa loob mo na matagal nang naghihintay ng malinaw na pagpapatunay. Manatili ka sa akin. Bibigyan kita ng malinaw na larawan ng mga bagay na matagal mo nang nararamdaman pero hindi mo maipaliwanag. Makikilala mo ang mga palatandaan na hindi mo dapat ikatakot. Maiintindihan mo kung bakit ang isang bahagi ng buhay mo ay tila laging naghihintay sa gilid ng pagbubukas. At bago matapos ito, may isang pagkilala akong ilalagay sa ibabaw ng iyong buhay na para bang sinasabing, oo, narinig ka na. Hindi ka narito dahil sa aksidente, hindi ka napadpad lamang. Ang mensaheng ito ay dumating sa oras na handa ka nang marinig ang hindi pa kayang unawain ng ibang bahagi ng iyong araw. Dumating ito sa pagitan ng iyong pagod at ng iyong pag-asa, sa pagitan ng tanong at ng katahimikan, sa pagitan ng pagtatangkang maging maayos at ng lihim na pagnanais na may sa wakas ay makakita sa iyo ng buo. Para itong paanyayang dinala ng walang ingay, ngunit may tamang direksyon. May mga araw na may nangyayari sa iyo na hindi mo agad napapangalanan. May biglaang paghinto sa loob mo. May sandaling parang tumitigil ang pakiramdam mo kahit tuloy ang mundo. May mga oras na ang iyong isip ay nasa karaniwang gawain, ngunit ang iyong dibdib ay tila may naaalalang hindi pa natutugunan. At sa mga sandaling iyon, hindi ka nagiging baliw, ni sobra, ni mahina. May nakatuklas lang sa iyo ng mas malalim kaysa sa nakasanayan mong ipaliwanag. May mga taong nakaranas ng ganito at agad nilang sinubukan itong iwaksi, pero sa iyo babalik ito. Maaari kang nasa gitna ng paglalakad, paghihintay, pagliligpit, o pag-upo ng tahimik at bigla mong mararamdaman na parang may mahinang alon na dumaan sa loob mo. Hindi ito kinakailangang lungkot, hindi rin ito laging tuwa. Ito ang kakaibang paggalaw ng espiritu mo kapag may inilalapit na katotohanan sa lugar na matagal nang natutulog.
Napapansin mo rin na may mga gabing paulit-ulit kang nagigising sa parehong pakiramdam. Hindi palaging sa parehong oras, pero sa parehong bigat. Parang may isang bahagi sa iyong pagkatao ang nagbubukas sa gitna ng katahimikan at may itinuturo. Kahit wala kang malinaw na larawan, maaring bumangon ka na may damdaming may kung anong tumatawag sa iyo. Maaring matulog ka na maayos ang lahat sa panlabas, ngunit paggising mo ay may kakaibang lamig sa loob na hindi mo maikabit sa kahit anong pangyayari. May mga sandali ring may mga lumang usapan na dati ay mahalaga sa iyo, ngunit ngayon ay parang ubos na ang lakas nila. Ang mga salitang minsang nagbigay sa iyo ng direksyon ay ngayon ay parang wala ng bigat. Ang mga pangakong minsang pinaniwalaan mo ay parang hindi na umaabot sa iyo at hindi mo ito dapat ikatakot. Minsan ang paglaho ng dating tindi ay hindi pagkawala. Minsan iyon ang tahimik na senyales na lumalabas ka na sa isang dating silid na masyado ng masikip para sa iyong susunod na anyo. At may mga pagkakataong paulit-ulit mong nakikita ang mga bilang, ang mga magkakatulad na senyales, ang mga maliliit na pagsabay-sabay ng oras, salita at larawan. Hindi ito dapat ituring na kakaibang laro lamang ng paligid. Kapag ang isang bagay ay paulit-ulit na umaabot sa iyo sa mismong oras ng iyong pagdaraan, may nais iyong ipaalala. Maaaring hindi ito sumisigaw, maaaring hindi ito nagbibigay ng mahabang paliwanag, ngunit malinaw ang kilos nito. May tinatawag itong pansin, at ang pansin na iyon ay may dahilan. Ang lahat ng ito ay hindi patunay na may mali sa iyo. Ito ay patunay na may gumagalaw sa loob mo. Ang mga palatandaan ay hindi palaging mga babala ng gulo. Minsan sila ang mga kumpirmasyong hindi pa nabibigyan ng pangalan. Minsan sila ang banayad na pagtapik sa balikat mo ng katotohanang matagal nang sumusunod sa iyo kahit hindi mo pa natutukoy ng buo. At kung may kakaiba sa pakiramdam mo habang